May dalawang dahilan bakit minsan napakahirap magpatawad sa mga taong nakasakit at nagkasala sa atin. What are these two reasons that makes it very difficult for us to forgive other people? Ang una po, sakit ng loob. Minsan merong ibang tao, sinasabi nila, Father, magpapatawad ako pag wala na yung sakit ng loob ko dito sa taong nagkasala sa akin, dito sa taong nakasakit sa akin. Ang tanong ko, kailan mawawala yung sakit ng loob niyo? Alam ko po, merong mga kasalanan na napakasakit na ginawa sa inyo. Napakasakit pag niloko ka ng asawa mo. Hindi lang minsan, 2 beses, paulit-ulit na lang, maraming taon na ang nakalipas, hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Alam ko, masakit para sa isang magulang ang murahin siya ng kanyang anak. Alam ko, masakit pag in-scam ka ng mismong kaibigan mo. Alam ko, masakit pag ni 1, 2, 3 ka ng mismong kamag-anak mo. Pero mga kapatid, habang nandyan yung sakit ng loob, yan na magiging hadlang para hindi ka makapagpatawad. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka magiging malaya, hindi ka magiging payapa, hindi ka magiging masaya sa iyong buhay. Magpatawad ka para bumuti ang iyong loob. Hihintayin mo ba na mawala yung sakit ng tiyan mo bago ka pumunta sa doktor? Hihintayin mo ba na mawala yung sakit ng katawan mo bago ka uminom ng gamot? Hindi. Kahit na masakit ang iyong nararamdaman, pupunta ka doon sa makakapaghilom sa iyo, makakapagpagaling sa iyo. Kahit na anong gawin natin, walang ibang gamot sa sakit ng loob kung hindi mismo ang pagpapatawad. Huwag mong hihintayin na mawala yung sakit ng loob mo bago ka magpatawad. Magpatawad ka at mawawala ang sakit ng iyong loob. Amen? Pangalawang dahilan, bakit napakahirap magpatawad minsan? Dahil hindi natin makalimutan ang masakit na kahapon. As long as you are rehearsing the past, it will be very difficult for you to forgive. If you live in the past, you are reliving the pain. Remember that. Kaya nga po, ang Diyos, kahit na nakikita niya nakalipas, hindi niya inaalala ang nakalipas. Kinakalimutan niya nakalipas natin. Kaya nga napakadali para sa Kanya ang magpatawad. Kung tayo, galing tayo sa Diyos, at kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, sundan din natin ang Kanyang halimbawa. Do not live in the past, live in the present. Iwan mo yung nakalipas. Magpatawad ka. Tandaan niyo po kapatid, hindi natin mababago ang nakalipas. Ang mababago natin ay ang ating hinaharap. At paano mo mababago ang iyong hinaharap? Sa pamamagitan ng pagpapatawad. Also, we cannot change how people treat us. What we can change is how do we respond? How do we react when people treat us? Hindi sila mabait sa'yo, di ka minamahal, pero pwede mong tugunan ito sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad. Amen? Forgiveness does not mean forgetting, but to forgive is to allow yourself not to get hurt anymore. Bakit ka nagpapatawad? Kasi gusto mo mawala yung nararamdaman mong sakit. Hindi mo maaalis sa iyong sarili na pabalik-balik yung mga alaala. Pero ang maaalis mo sa iyo, ang maaalis mo sa iyong isip at puso, kahit na bumalik ang nakalipas, wala ka nang nararamdaman na sakit at kirot sa iyong kalooban dahil ikaw ay nagpatawad. Amen? So when you forgive, my dear friends, remember this. You do not say that what you did to me is okay. When you forgive, you say that despite of what you did to me, I'm okay. Tandaan niyo po yun. Pag pinatawad mong isang tao, hindi mo siya binibigyan ng kalayaan na saktan ka. Pero pag pinatawad mo ang isang tao, pinapalaya mo ang sarili mo sa sakit na dinulot ng taong yun. Ang grasya ng Diyos lang ang magbibigay ng daan sa atin para makalimutan po natin ang nakalipas.
Pero habang inaalala mo nakalipas, mahihirapan at mahihirapan kang magpatawad. So how do you make forgiveness easy? How to easily forgive? Do not carry the pain, but offer the pain to God. Huwag mong dadalhin ang sakit ng kalooban, iwan mo sa Diyos. Also remember how God forgives. God forgives absolutely, completely, and wholeheartedly. Minsan tayo nagpapatawad hanggang isip lang. Ibaba mo hanggang puso. Dahil kung hanggang isip lang at hindi kasama ang puso, babalik at babalik ang sakit ng kahapon. Forgive with your heart, not only with your mind, not only with your mouth. Amen? May kasalanan din tayo sa Diyos. Alalahanin po natin. Pero kahit na tayo ay may pagkukulang sa Kanya, napakabait ng Diyos. Tayo'y palaging pinapatawad. Ano ang sabi ni San Pablo? The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero tignan nyo naman po, tayong lahat ay buhay pa rin. Kahit na tayo'y nagkasala sa Kanya. How many of us appreciate the love and the mercy of God? Paano natin babayaran ang utang na loob natin sa Diyos? Wag lang tayong magdasal, wag lang tayong sumamba sa Kanya. Kung gusto mong tanawin ang utang na loob mo sa Diyos, yung natanggap mong pagpapatawad sa Kanya, iparamdam mo, ibigay mo din sa mga nagkasala sa iyo. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay hindi para sa nakasakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay para sa iyo. Forgiveness is the gift that you give yourself because you want to be free, because you want to be at peace.